Magandang araw po sa inyong lahat. Narito kayo sa The Mga Has Interviews. Ang pag-uusapan natin, meron daw balikatan na napakalaki. Ang kausap po natin ay si Professor Renato de Castro. Siya po ay professor sa De La Salle University at may 100 nang nailimbag na mga akda o sulat na mga papel, academic reports at scholar ho talaga siya ng US-Philippine Relations, ASEAN, politics, etc. Magandang araw, Professor Rene. Magandang umaga, Malu. Kamusta po kayo? Okay, mabuti naman at mukhang wala kang tigil. Ano? Favorite ka yata of mga interview panels ngayon. Professor Rene, ikwento nyo nga to. Itong balikatan, 39th exercise, 16,000 troops, 14 countries. Ano ibig sabihin nito? Parang tipong bonggang-bonggang talaga bang are we rattling the saber? Gera na ba to? Hindi naman ho. Ay, kumbaga ho, ay paghahanda ho natin. Kasi ho, last year ho, nagkaroon ho tayo ng panibagong defense policy po. Ang tawag ho dyan, Comprehensive Archipelagic Defense Concept po. Kumbaga, ina-announce ho natin na for almost 70 years po, nakatuon ho ang atensyon ng gobyerno ho at sandataan lakas ho sa pag-deal ho sa tinatawag nating mga internal insurgencies po. Katulad ho ng communist insurgency ho, yung Muslim secessionist movement, at laban ho rin ho sa terorismo. So nag-decide na ho ang ating gobyerno ngayon na panahon na para tumingin ho tayo sa labas. Okay. Kasi ho, kumbaga, ang threat ho, nangyayari na ho sa labas natin, gagamitin ko ho yung termino o yung speech ho na ginagamit ho ni President Bongbong Marcos Jr. ho. Meron nung isang bansa doon, malakas, makapangyarihan ho, na china-challenge ho yung ating maritime border ho. Ayan ho yung speech niya, diniliver niya last February 2023 sa Malacanang ho. Kumbaga nagbibigay na siyang idea na ang problema ho natin ngayon, isang malaking bansa ho doon, kumbaga gamitin ko rin ho yung termino na ginagamit ho ni Secretary Teodoro po, no? When he describes so yung territorial dispute natin. Sinasakop ko ang ating exclusive economic zone. Professor Rene, kahit man parang hindi minsan eksaktong China ang pinatutukuyan nitong unity of 14 countries, balikatan of 16,000 troops, China ang parang the enemy. Yun lang ba ang talagang tunay na Kasi enemy? talagang, yeah, in a way, kasi ina-upset ho ng China yung, of course, sakupin nyo na nga ng huba ang isang karagatan ho, ang South China Sea. No, ang ebidensya ho niyan, yung nilabas na 9-dash line map ng China ho noong 2009 at dinagnagan niya pa ho, ginawa niya hong 10-dash line. So, titingnan ho natin, no, siguro maganda rin ho nating i-discuss yung United Nations Convention of the Law of the Sea. Correct. At yung July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling ho, no? Ang China ho, membro ng UNCLOS. Pag membro ho kayo ng UNCLOS, yung maritime claims nyo, kumbaga, define ho ng UNCLOS. Meron lang ho kayong 12 nautical miles, tapos may contingent zone, at of course hanggang 200 nautical miles exclusive economic zone na hindi nyo pag-aari kundi meron kayong maritime entitlement. Pero ang China ho, binabase niya ho yung kanyang claim sa South China Sea doon sa historic claim niya and of course 9-dash line claim. Na wala ho talagang basihan ho sa UNCLOS. Kasi yung UNCLOS ho, ang claim niyo ho dapat geographic. Base ho doon sa tinatawag niyong baseline. Ang China ho never naglabas ng baseline niya. Ang nilalabas lang ho niya yung 9-dash line noong 2009 and of course nga no, yung ginawa pa niyang 10. So tapos ho naglabas ho, natatandaan niyo nung nung January 2013, nag-file ho tayo ng claim sa United Nations Convention of the Law of the Sea sa Arbitral Tribunal ruling. Naglabas ho ng ruling ang Arbitral Tribunal on July 12, 2016 na sinasabi ho, walang legal na basihan ho yung China's claim and even yung historic claim niya. Pero despite ho nung ruling, despite ang China ay member ng UNCLOS, sinasakop niya ho ang 80% ng South China Sea ho. Alright. Ngayon, Professor Rene, ilang buwan na, no? Actually, ilang taon na itong verbal na bangayan nitong bansa
ng Pilipinas at China at ngayon ay merong mga kakampi ang Pilipinas doon sa balikatan. Pero para sa mga taong bayan, ano yung dapat mensahe? Parang saan tutungo itong kulitan na to? Sila ba'y dapat ba? Ayaw ho natin ng gulo, ayaw ho natin ng digmaan, pero dapat ho natin panindigan. Kumbaga yung para ho sa atin, yung maritime entitlement ho natin. Kasi nakikita lang na ho natin sa telebisyon, no? Yung mga mangingisda ho natin, pinapaalis ho sa Scarborough Shoal, inapaalis ho ng mga Chinese Coast Guard. Yung resupply ho natin sa Ayungin, piniprevent ho ng Chinese Coast Guard. Tapos hindi ho tayo makapag-explore ng ating mga natural resources, natural gas o langis sa reed bank. So nagkaroon ho ng presidente ngayon kasi ano ba yung cause ng tension ho? Kasi ho, in the last 6 years ho, nung panahon ho ni President Rodrigo Duterte, ang polisiya ho ng gobyerno is to appease China. Appeasement ho, no? Ngayon ho kasi medyo nagulat ang China na magkaroon ho tayo ng presidente na hindi pa rin na ho siya presidente, in-acknowledge na niya na ho yung arbitral tribunal ruling at of course, in-announce niya ho, he would not lose a square inch. Kasi isang nakaka-cause rin ho ng tension, sinasabi nga ho ng mga Chino, no? We have been consistent sila sa pananakop, tayo kasi paiba-iba eh. Alright. Medyo pag nagsasapit ang China ho ng isang tawag nating cognitive dissonance, kasi ho ngayon itong presidente pumapalago. Hindi ho katulad ng presidente natin, yung the last 6 years, na has been appeasing China. Kaya nga ho nagkaroon pa ng gentleman's agreement. Okay. Puntahan natin yung gentleman's agreement. May denial si dating Pangulong Duterte na nagkaroon ng gentleman's agreement. Pero may confirmation ang Chinese Foreign Ministry na nagkaroon ng usapan na parang as is where is, status quo, walang galawan. Ano ba ang totoo? Meron ba o walang gentleman's agreement? At ano yung nakasakop ng mga usapin doon? Of course, ang nakapokus lang ho tayo dun sa Ayungin Shoal. No, na supposed to be ang gentleman's agreement ko, explain ho natin sa mga mamayan. Unang-una ho doon, meron na ho tayo yung kumbaga commission vessel pa rin ho yun ng Armed Forces of the Philippines, a landing tank ship, no? Na nilagay ho doon noong 1999 sa panahon ho ni President Joseph Estrada. At explain ho natin sa mamamayan ho natin bakit natin nilagay. Kumbaga nagre-react ho tayo sa pananakop po ng China. Nag-umpisa ho noong 1995 na sinakop ng China ho yung mischief reef. No? Nung pinasok ko nila yon, sabi ho sa atin ng mga Chino, gagamitin lang namin fisherman shelter. Pero hindi na sila umalis doon. Tapos napansin ho nung panahon ho ni President Joseph Estrada, at of course upon the advice nung Secretary of National Defense si Orly Mercado, i-prevent natin to. So naglagay ho tayo doon, nag-beach ho tayo ng barko at actually hindi lang ho sa Ayungin Shoal, naglagay rin ho tayo sa Scarborough Shoal. So dalawa ho inilagay natin para i-prevent yung mga Chinese. So ang naging game plan naman ng mga Chino ho, sabi nila, antay nilang namin tumabulok. Pag nabulok ho yan, papasokin na, no? Papasokin. Bumalik ho tayo sa panahon ho ni President Rodrigo Duterte. Yung gentleman's agreement ho, part ho yan talaga nung appeasement policy niya sa China. Alright. Ang calculation niya ho, pag nag-move away tayo dun sa confrontational policy natin sa China, unang-una, mag-relax yung tension sa South China Sea and of course, papasukin ho tayo ng napakalaking Chinese investment, lalo na sa infrastructure. Kung natatandaan niyo ho, pumunta ho si President Rodrigo Duterte sa China ho, sa Beijing, noong October 2016, pagbalik niya ho dito, sabi niya meron tayong $24 billion. So, sino ba naman ho hindi mag-a-adapt ng appeasement policy kung tatapalan ho kayo ng ganong napakalaking pera? Pero alam naman ho natin, hindi pumasok yung pera at of course, nag-continue pa rin ho yung harassment ng China. So, part ho yun ng niya, na gentleman's agreement supposedly ho, i-maintain ho yung status quo doon, hindi ho tayo magdadala ng any construction material, pagkain lang, at of course, hindi tayo harass ng China. Pero may mga issues na nilabas ho doon lalo na si Associate Justice Antonio Carpio. No, sabi niya, unang-una, hindi dapat ilalagay sa gentleman's agreement yung Ayungin Shoal, no? Kasi ho, nagkaroon actually na ng freeze-up situation. Noong 2002 ho, ang Pilipinas, ang ASEAN ho, at ang China, nag-sign ng Declaration of the Code of Conduct. So dapat frozen yung situation doon.
Kumbaga, nandun na yung ship natin doon sa Ayungin Shoal, dapat continuous yung resupply natin doon at hiniharas ng China. Pero nung pumasok ho tayo doon sa gentleman's agreement, kumbaga, we compromise yung sitwasyon doon sa declaration. Pangalawa, sinasabi ni Associate Justice Carpio, yung 2016 ruling ho declares na yung tubig ho along Ayungin Shoal, international waters ho. Pero ang posisyon kasi ng China, by asking permission from the Chinese, we acknowledge that they own yung Alright. katubigan ho doon sa Ayungin Shoal. Paliwanag nyo nga lang kasi ang problema dito, ibig sabihin kung resupply dahil nandun yung ating mga tropa, ano po, yung Coast Guard personnel, kailangan nila ng pagkain at iba pang supply. Ang bawal ay yung construction o refurbishing ng mga ship na nandoon. Parang ganun po ba? Opo. Pero kasi ho, nalagay rin ho sa peligro dito si President Rodrigo Duterte bilang Okay. Commander-in-Chief po. Kasi ho, kang Commander-in-Chief po kayo, obligasyon nyo ho na ensure din at least yung comfort ng mga kasandaluhan nyo. Mhm. By agreeing to do that na hindi maglalagay ng construction material, imagine nyo na ho yung sitwasyon ng Okay. mga Marines natin na nandun on board na hindi mo malang inaayos yung kanilang quarters. Okay. So in a way, derelict of duty rin ho sa, on the part of the former president kasi pinapabayaan nyo yung mga kasundaluhan nyo eh. Pero sa totoo lang, walang nasusulat. Ibig sabihin na verbal. Wala ho eh. Wala ho Oh, eh. Gentleman's agreement nga po eh. paano matutugis si dating Pangulong Duterte at bakit naman kaya naniwala ang China? Walang papel, walang kasulatan, parang verbal power lang. Actually, magagaling ho din yan ng mga Chinese eh. Hmm? Kasi titignan nyo yung Confucius culture ho, no, sa mga Hapon, sa mga Koreano, ayaw actually nilang kasunduan ng papel. Talagang gentleman's agreement to, by word ho. Pagdating ho kay Presidente, kung matutugis, wala naman ho talaga siyang binayolate kasi nasa Constitution naman ho natin na the President is the architect of Philippine foreign policy and of course as the President, you are the Commander-in-Chief, you're the country's top diplomat. Ang maganda ho siguro sa atin, we ask him to explain. What is your motive? No, maganda ho siguro magkaroon ho ng call in either House of Congress or Senate for an investigation, no? At hindi lang ho siguro dito sa gentleman's agreement, baka marami pa ho ring agreements and other gentleman agreement to. Bibigyan ko ho kayo ng example, ma'am, no? Noong 2018, nagde-deliver ho ako ng speech sa Armed Forces o tsaka Coast Guard at kinonvey ko sa kanila no, yung concern ho nung Japanese embassy ho. Kasi kung natatandaan niyo ho, binigyan ho tayo ng bansang Hapon ho ng 12 Coast Guard vessels. Nung panahon pa ho yan, yung agreement ho, nag-sign panahon ho yan ng dating President Benigno Aquino III. No? So ini-expect ho ng bansang Hapon na gagamitin ho natin yung mga Coast Guard vessels ho natin sa West Philippine Sea, South China Sea. Pero kung saan ho dideploy yan? Dineploy ho sa dineploy ho sa Bentham Rice, dineploy ho sa Boracay, except ho dun sa South China Sea. So tinanong ko yun sa Coast Guard, sabi ho ng Coast Guard, natatandaan ko, meron nung instructions so, sa Malacanang na hindi natin pwede i-deploy. Mhm. I think it also applies ho sa Navy na madaming na hindi pwede natin i-deploy yung mga ships kasi mapuprovoke yung mga Chinese. But by doing so, hindi ho natin sila china-challenge. Kumbaga, sinasabi natin sa kanila, kinukonvey natin sa message, tanggap namin yung pananakop nyo. Kasi Alright. hindi natin pwede oppose. Pero Professor Rene, ang problema dito sa mga kasunduang ito, verbal man lang o walang kasulatan, eh parang madalas sikreto until Opo. nagkaroon na ng problema. Katulad ng tugisan ngayon, ano ho, sa West Philippine Sea na ah, parang pinapalayas o water cannon yung ating mga supply mission vessels. Paano mo magkakalinawan? Eh kung parang puro sikreto pala to, ano pa yung talagang audit ng mga naipangako? O bahagi ng appeasement policy na ibinigay ni Pangulong Duterte sa China? Maganda ho siguro, bigyan natin ng pagkakataon ng forum, nag-provide tayo ng forum para explain ho ng dating President Rodrigo Duterte bakit niya ho in-undertake yung mga polisiya na ho yun. Kasi talagang ho, yung pagdating ho sa foreign policy, take ho talaga yan ng Presidente. But we, of course, hindi na siya Presidente ngayon, we have to hold them accountable. Especially dito siya sa actions sa foreign policy and probably ho other actions niya ho bilang presidente ho ng Pilipinas noon.
Pero ang area ko, foreign policy, siguro, let's provide a venue, a forum, where he would have to explain to the Filipino people why he adopted appeasement policy, ano ba napala natin doon sa appeasement policy na yon, and kung ano pa yung other gentlemen's agreements within that appeasement policy po. Now, kayo po'y nag-aaral kayo ng Philippine Foreign Relations, Estados Unidos at iba pang mga Western nations. Pero nung nag-pivot sa China si Pangulong Duterte, kabaliktaran naman ngayon, re-pivot to the US, ni Pangulong Opo. BBM at mga iba pang bansa. Ano yung implications noon kung sakaling, quick question, si Trump ay manalo muli sa US? Natatandaan nyo naman ho na may alyansa ho noon, no? Everyone was expecting ho na iko-continue ho ni President Bongbong Marcos ho yung polisiya ho ni President Rodrigo Duterte. An early part ho ng panahon ho ni President Bongbong Marcos ho, ang polisiya niyo is balance. Kung magpo-focus tayo sa ekonomiya sa China, tandaan nyo, unang bumisita po sa ating presidente, si Foreign Minister Wang Yi. Ilang araw lang nung inauguration niya, nandun na ho sa Malacanang si Foreign Minister Wang Yi. Pero na-realize niya ho, no, na ito yung experience kay President Rodrigo Duterte. Pag binaksak niya naman ho ang Amerika, China will take you for granted. So talagang dapat to, kumbaga, binabalansin niyo ho, no? So kaya ginawa naman ho niya, ni-revitalize niya yung alliance natin with the US. Ang hope niya talaga, ewan ko, natatandaan niyo yung saying ni Mao Zedong, you have to walk on two legs, walking on two legs. Pero China will have none of this ho eh. Right. Sa tingin ho ng China, hawak na namin kayo sa bulsa, dapat hawak namin kayo sa leeg at puso nyo. Right. So China would have none of this. Kaya this really pushed President Marcos into the arms of the Americans. So kung nagagalit po yung mga Chino ngayon sa ating presidente, bakit kayo dumidikit sa Amerika, ang mga Chino ho wala dapat sisihin kundi sarili ho nila. Kasi uncompromising ho sila. Lalo na ho yung mga nangyayaring mga incidents. So, natatandaan ko nung bumisita ho si President Marcos ho sa Beijing, no? Actually, yung first state visit niya sa Beijing, meron ho siyang inaas na 2 concessions from China na hindi ho talaga pinagbigyan ni President Xi Jinping. Doon niya ho na-realize na talagang, ito lang ho, no? Pwede niyo i-confirm yan. Unang-una ho, he was asking ho, kasi sinasabi naman ho ng mga Chino, joint development eh. So sabi, subukan natin ng joint development sa Reed Bank. Pero hindi ho sumagot kagad si President Xi Jinping, pero later naglabas ng artikulo ang Global Times, sinasabi ng Global Times, magkakaroon lang ho tayo ng joint development kung undisputed yung territory. So it basically defeats the very purpose of joint development. Kasi mag-joint development ho kayo sa disputed territory. Sa pangalawa ho, very simple lang ho yung inas ng ating presidente ho. Payagan nyo na ho yung mga mangingisdang Pilipino na mangisda sa traditional fishing grounds. Katulad ho sa Scarborough Shoal. Pero miski ho yun, hindi pinayagan ho ng mga Chino. Alright. Okay. So kaya pagbalik niya ho dito, na-realize niya, ang hirap makipag-deal kay President Xi Jinping sa mga Chino, and of course, this eventually push him ho sa ng Amerika. Pagdating naman ho sa question niyo kay Donald Trump po, madami hong nagdi-divide sa mga Americans. Issue ng immigration, issue ng mga economic policy, issue ng free trade, issue ng culture war. Pero isa lang ho ang nag-unite sa mga Amerikano. Ayan ang issue ng China. Okay, all right. Kasi there's a consensus sa Amerika, no? Miski ho sa Ukraine or Russia, divided ang mga Amerikano. Pero pagdating ho sa dealing with China, meron hong foreign policy consensus. China represents the clear and present danger to American interests in the 21st century. So, ilinaw lang po natin, kasi tayo'y maliit na bansa. Ang talagang tunay na leading actors dito sa kwentong ito, ang China laban sa Estados Unidos. Ano po? Opo. What's for us? Paano tayo lulugar kung sila dalawang higanteng nagbabanggaan, tayo naman parang sala sa init, sala sa lamig, pwedeng parang ipit sa gitna. Opo Ayan ho, isang problema, hindi naman problema ho, isa reality we face, yung geography ho natin. Nalagay ho tayo sa part ng mundo na malapit sa China, and of course, dito rin ho nag-ooperate ang US from the Pacifico going into the Indo-Pacific region. We have to play it wisely po. Okay. Unang-una, let's not look at ourselves as victims.
but we have to see it how we could play the game. Mhm. Kasi bumalik ho tayo dun sa Cold War, may mga bansa ho na naipit rin ho sa tunggalian ng Soviet Union at Amerika ho, pero they took advantage. Isa na ho dyan, Japan. Japan was able to industrialize primarily ho, nilaro niya yung dalawang bansa, and South Korea, Taiwan, and even China ho. Nilaro niya yung Soviet and of course the United States during the Cold War. So ang take ko dyan, let's move away from the notion of victimization. Let's look at it as an opportunity how we could take advantage of this strategic competition. Vietnam ho, Malaysia are players in this game ho. So we have to, unang-una ho talaga, we have to move away from this sense that we might be victimized. Rather, we have to see this as an opportunity on how we could harness, take advantage of this ongoing kompetensya ho yan. All right. Now, it sounds very clear, ano? Parang from an academic, geopolitical frame, ano? Na magbe-benefit tayo siguro dito kasi merong possibility. Kagaya nito, yung joint award exercises, yung trade, technical assistance, aid. Pero sa totoo lang, sa mamamayang Pilipino, ang critical ay yung karapatan mangisda ng ating mga fisher folk. Yung exploration ng natural gas doon sa area na contested. Ano yung uungus ba yun? Kaya nga ho, nag-adapt na ho ang gobyerno natin despite kung may alliance man tayo or what, yung tinatawag ho natin archipelagic defense concept. Correct. Na ang move na ho natin, ang goal ho talaga is primarily economic. Ang goal ho there that every Filipino should have access to the resources kayamang dagat ho sa ating exclusive economic zone. Okay. Of course, nandiyan ho yung plan. Ang problema talaga ho, yung challenge ho talaga is implementation. And of course, ang ano rin ho dyan is national unity. All right. Okay. Ngayon, you talked about yung economic benefits ano, na dapat pangunahin para sa mga mambeng Pilipino. China is our biggest source of imports at saka exports, buyer of exports from the Philippines. Pero parang ang Estados Unidos at yung mga bansa na nasa balikatan ngayon, number 2, 3, 4, 5, down the line, parang ho yun ibabalanse na parang ang laki ng bilateral trade ng Pilipinas at ng China. Well, that's a reality we face, pero ang ano ho natin, kasi ang disadvantage naman yan, nakikita naman ho natin paano ginagamit ng China ho yung trade relation. Nangyari ho yan sa atin noong 2012 na hindi ho tinagrap ng China ho yung mga saging natin at ginawa ho ng China sa Australia. Nung nag-call ho ng investigation ng Australia regarding ano ho ba yung pinanggalingan ho ng COVID-19 pandemic, no? Pinarusahan ho ng China. Dapat ho again, ang take ho natin is we have to diversify ho. We have to diversify a trade partner. Kaya kung natatandaan nyo ho, nagkaroon ho ng summit sa Camp David ho, no? Ni President Joe Biden, ni Prime Minister Kishida at si President Bongbong Marcos Jr. na nilagdaan ho nila yung statement. Kasama ho dun sa statement ho is diversification ho ng ating economic relation. Kumaga, ang term na ginagamit na resilient supply chain. Okay. So we have also to move our economy slowly away from China to other countries. So ang isang importante ho dyan, no, na tinukoy ho talaga, lalo na ho sa tinatawag natin strategic minerals, lalo na ho nickel. Correct. So kasi yung nickel ho natin, very mayaman ho tayo sa nickel, importante ho nickel sa manufacture ho ng mga batteries. Okay. So pero ang nangyayari ho kasi ini-export ho natin yung nickel natin ng raw sa China. Correct. Ang processing. So ang gagawin ho yan, we will have to encourage Filipino businessmen and probably with the assistance of other business partners na ipoprocess na ho natin yung nickel natin dito at ibebenta ho natin sa, hindi ibebenta, kundi magtatayo na rin ho tayo ng mga factories to produce lithium batteries. Okay. Part ho yan ng link natin sa tinatawag ho natin, minumutya ho natin noong pa, noong tayo kabataan, nung industrialization ho. Right. Okay. Professor Rene, when politics and defense and security issues cross over to the economy, okay, bilateral trade, sabi natin, okay, sabi niyo diversification. Pero ang realidad, maraming investments sa infrastructure, malaki ang exposure sa grants, aid ng China sa Pilipinas. Anong gagawin mo doon? At ito'y mga karamihan state-owned enterprises ng China. It's not China that's investing our infrastructure, it's Japan. All right. Kasi doon sa 24 billion na pinangako ng China, ilang projects lang ho talaga ang natupad.
Okay, yeah. Natatandaan nyo nung kabataan natin sa Chaco River, pero Chaco River Irrigation Project. Tatandaan nyo pa dati, dam pa yon, si Makling Dulag pa nun. Pangalawa ho, yung Kaliwa Dam, ayun lang ho pinondohan. Mm-hmm. Pero ang malaki yung big ticket infrastructure projects doon, actually Japan. Japan. All right. Yung North Luzon, yung computer rail system mula Central Luzon papuntang Metro Manila, at lalo na ho yung subway. So pagdating ho sa infrastructure, it's Japan that is basically number one. But China is exposed also sa maraming hindi lang infra but also investment or contracts sa civil works projects, di ba po? Medyo nagmo-move away na rin ho eh. Hindi ho, wala ho. Halos wala. In fact, isa rin ho sa mga disappointments ho ni President Bongbong Marcos Jr. ho, yung 4 na rail projects na dapat popondohan ho ng China. Yung sa Mindanao ho, yung actually yung from Central Luzon papunta ho sana ng Metro Manila, tapos from Metro Manila hanggang Bicol, tapos ho yung rail system that would connect Clark and Subic. Okay. Napirmahan na ho natin yung kontrata with Chinese contractors. The money never came from Beijing. Now, ang problema natin is, okay, between China and the US, parang tipong tuloy-tuloy, ano po, talang time immemorial. Geopolitics ito, parang duopoly ng control over power in the world. Pero ang daming theater of conflict ngayon na tali-tali ang US in particular, sa Ukraine, sa Gaza, sa Israel, Iran, ang Myanmar, problema pa rin. How do we put the Philippines on the map as a priority kung ganun ho katali ang US sa iba't ibang problemang Again, it's a matter of playing the game po eh. Okay. How we play the game, how we keep our cards close to our chest. So there's no simple solution, there's no silver bullet cases. So we have to muddle through, and sometimes we have to rely on pure sheer luck. Ika nga ho, this is a very complicated world eh, na talagang hindi ho natin lahat makukontrol ng mga variables eh. Okay, all right. I think as an academic ho, ang obligation ko, tingin ko obligasyon is we have to educate our people ho regarding how important the world around us is to every Filipino. And of course, also make them, katulad nga ho nung issue ng tinatawag ho natin yung gentleman's agreement, how we have to basically encourage our people to make sure ho na accountable ho yung ating mga namumuno. Lalo na ho pagdating ho sa issue ng foreign policy. Kasi pagdating ho sa issue ng foreign policy, ilang tao lang ho ang talagang involved dyan. Tinuturo ko nga sa klase ko, pagdating ho sa struktura ng foreign policy, ang struktura ho is napaka-elitist. Ilan lang hong tao ang gumagawa ng desisyon. Nung nagawa nga ho ng gentleman's agreement ho, si President Xi Jinping at President Duterte, dalawa lang ho silang nakakaalam ho niyan, pero ilan ho, kumbaga, yung citizens ng dalawang bansa. President Xi Jinping represents 1.2 billion Chinese. President Rodrigo Duterte represents 110 million Filipinos, pero they never inform ho yung mga kanilang mga citizens ho. So kumbaga yung destiny o yung fate nung mga citizens nila nakasalalay lang ho sa dalawang individual. In the Philippines, in Thailand, Indonesia, and most everywhere else, ang isang kakaibang ginawa ng China ay yung cultural offensive. Ano po? Para may Belt and Road. Opo, charm offensive. Charm offensive ho yan. Charm offensive. Charm patrol sila. Their ambassadors are writing columns sa mga national newspapers. Ang daming exchange programs. Estudyante, academics, civil servants, may mga training program on ICT for government personnel. At saka meron sa atin yung Association for Philippines-China Understanding, Confucius Institute sa ibang bansa. Paano ito? Kasi may goodwill hunting na ginawa ng matibay ang China over the last few decades. Samantala, ang US parang dumistansya nung panahon na merong human rights, corruption, concerns sa mga bansang ito. So ngayon, nagbabalik loob o nagbabalik bayan ang US sa mga lugar na to, samantalang gumulong na yung charm offensive ng China. Actually although China is very active sa charm offensive sa Southeast Asia, no? Based ho doon sa ASEAN-wide survey na kinukondak ko ng Institute of Southeast Asian Studies, no, yung ISIS annual survey ng Southeast Asia,
Pangalawa ho, yung regional survey ho na kinukondak ho ng Foreign Policy Community of Indonesia ho, no? Ang lumalabas ho actually, despite China's effort ng Charm Offensive, ang pinaka-popular na bansa pa rin ho is Japan. Meron pa rin hong distrust sa China ho, despite yung Charm Offensive ng China. Kasi nakikita ho ng mga ordinary Southeast Asians, yes, very active ang China sa larangan ng culture, pero lalo na ho sa bansa ng Cambodia, Myanmar, Laos, nakikita ho nila kung paano hawakan ho ng mga Chino yung kanilang economy. Lahat po ng mga bansa halos merong diaspora. Ano po? Tayo may population ng mga Chinoy, yung Chinese Filipino na citizens natin at respetadong pangalan at individual sila sa iba't ibang industriya, sektor at tila malaki yung kanilang papel sa ekonomiya. Ano dapat ang maging papel nila o ano yung kanilang silip sa isyong ito? Natatandaan ko ho yung aking pulso ho ng kasaysayan ho kay dating Professor Renato Constantino. Okay. Kung babalikan ho natin nung past visited ho, kung titignan niyo ho yung kasaysayan ho natin, yung mga Chinoy ho na tinatawag natin, nagkaroon ho sila ng development ng nationalism na nakafocus na ho sa Pilipinas. Okay. Hindi na ho sa China. Mm-hmm. Kaya kung titignan ho natin, babalikan ho natin yung kasaysayan ho natin, yung mga ilustrados ho, katulad ni Jose Rizal, Lopez Haina, mga Chinoy ho yan. Pero hindi na ho nila tinitignan yung sarili nila bilang Chino, kundi Pilipino. So ayan ho ang nakikita ko pag tinatawag ho natin yung Chinoy community ho dyan, at lalo na ho ako na nagtuturo ho ko sa tinatawag ho na sa De La Salle University, ang pinakamalaking universidad sa mga Chinoy, meron na ho silang development ng nationalism. They already consider themselves Filipinos. Kaya meron na silang ibang term para dun sa mga Chinese from the mainland. So hindi automatic na yung mga Chinoy ho, tingin ho nila Chino sila. Okay. Mas tingin ho nila Pilipino sila. Kaya maganda ho ang aking kumpiyansa sa mga Filipino-Chinese community ho. Kasi madami ho dyan, hindi naman ho lahat. Madami ho dyan, tinitignan na ho nila ang Pilipinas bilang bansa nila, hindi ang China po. At dapat ganun din ho ang trato natin sa kanila ho. Balikan natin itong balikatan. Ano po? 16,000 troops, 14 na bansa, 3 daw ang components. Una yung field exercises. Pero tila yata mas bongga ang field exercises dahil tunay na mga equipment ang gagamitin at talagang ilalarga nila yung operations ano ho, sa field at air. At ano ho yung pangalawa ay yung command and control. Pati daw may cybercrime training, cyber technology training. At pangatlo, humanitarian assistance. Ito yung parang civic works nila. Ano ho yung talagang ano dito, pang mensahe? Kasi parang tipong charm offensive na maituturing din to. Babalikan ko yung modernization program ho natin, yung 18-year modernization program. Sa panahon ho ni President Bongbong Marcos Jr. ho, nandito na tayo sa third, no? Tinatawag niya third horizon, pero nagkaroon ng pagbabago. Yung third horizon dapat 8 years lang, ginawa ho nilang 10 to 15 years ho eh. So talaga ho malaki yung tuto ko. Talagang magastos ho yan kasi talagang hindi lang naman ho yan pag-acquire ng mga equipment, no? Ang mas magastos ho talaga dyan yung maintenance. Maintenance, yung training, tsaka lalo na po yung mindset ng ating kasundaluhan. Kasi for so many years, ang mindset nila nakafocus lang ho sa pag-conduct ho ng operation against sa mga NPA ho, sa mga Abu Sayyaf. Ngayon ho talaga, it's a different ball game. Pero ano ho yung plano doon? Kasi you're saying na i-stretch na, no, yung third component. Ibig sabihin 8 to 15 years, so tila magtatapos 2040. Parang gano'n, no? Ang problema natin ngayon is ano yung tunay na plano doon sa, sabi ninyo, magiging mahalaga, maintenance, training, mindset. Pabalit-palit tayo ng chief of staff. Halos every year. Palit-palit tayo ng director general. Lahat sila may bonggang-bonggang pet project na gustong legacy. Paano yung continuity? Hindi, ang una-una, ano ho ba yung goal ng CADSI ho? Ang goal ho ng CADSI, isipin nyo yung Pilipinas being round, yung archipelago, Correct. yung comprehensive power ho natin, umaabot ho dun sa ating exclusive economic zone. Kung imagine nyo, itlog yan, kontrolado ho natin yung maritime borders natin. Bawat Pilipino ho, magsasaka man sila, negosyante sila,
o sa Coast Guard, Navy, nakaka-operate ho tayo within our exclusive economic zone na hindi ho tayo hinaharas. Ayan ho talaga yung challenge na nire-raise niyo ho, yung tinatawag nating national consensus. Lalo na ho, demokrasya ho tayo, nagkakaroon ng election, nagkakaroon ng change every now and then. But it is a reality that we have to face so eh. Ayan ang ano natin. We have to, again, tingin ko ho dito, no, bilang isang academic at isang bilang mamamayan ho, the mere fact na meron ho tayong external challenge is actually, in a way, an opportunity for us to put our house into order. Will that be a sustainable project? Meaning, ano yung success rate kaya? Kasi we've seen modernization, component 1 and 2. Ngayon, tatlo na. Ano po? Ayun ho yung obligasyon natin sa future generations ng Filipinos. So, ako bilang isang guro, ayun ho yung obligasyon ko na educate ko yung ating mga kabataan ho. Kasi in the long run ho, sila ho talaga yung sila hong the future is theirs. Alright. Kung ano man ho yung mali natin, dapat iayos nila. Kung ano yung naumpisahan natin, dapat ituloy nila. Okay. Pero hindi na ho natin makakontrol yung mga decision ho nila. Alright. Malaki yung trabaho, malaki yung pondong kailangan. Pero internally, malaki pa rin yung parang agam-agam na baka may corruption pa rin o may spending sa loob ng armed forces. Alam niyo yung mga kwento ng mga platform studies na parang naka-custom fit sa particular na supplier o kaya hindi interoperable sa mga meron na tayong gamit o kaya parang talagang may kotong o may bukol. Ano po? Yung mga taong mataas ang posisyon. Paano ho yun kung napakasikreto o masikreto? Yun o Forces natin. Kaya very important to is a very active civil society ho. Mm-hmm. There has to be a nationwide. It's a societal ano. And kahit papaano demokrasya tayo, meron ho tayong media, meron tayong civil society that could at least balance each other ho. What do we really need? Parang in the next 8 to 15 years, sabi niyo ano po? What are the purposes itong mga bibili na to, itong training na to, itong maintenance budget na to? Kasi sa ngayon, syempre alam niyo rin naman na malaki yung ating budget deficit. Ano po? Malaki yung ating hang at bumababa yung ating tax sources, tax revenue collection. Kaya importante ho yung industrialization ng economy natin eh. Okay. Ma-achieve lang ho natin yung goal ng CADSI ho if the economy also becomes developed and industrialized. Alright. Ngayon punta tayo sa second component, yung command and control. Ano ho mangyayari doon? Ibig sabihin parang rapid response, interaction, engagement sa ating mga aliado? Ganun ho ba yun? Ganun ho. Part ho din yung CADSI ho is we have to rely on our PT ally and security partners. But will that involve also yung parang tipong common platform for exchange of information? Kasama ho siguro yun eh. Kasama rin po yun. Madami ho talagang. Madami yung aayusin po. Pero ang problema din ho, ulit, merong pondo, nakakailanganin yung command and control. Roll out na yan. Kung ano man yung proyekto at activities, di po pa? Oo, madami hong lunaw at ang dyan is restructuring ho ang armed forces to move to shift the armed forces away from an army-centric to one that is force supply service, no? Palalakasin ho natin diyan, lalo na ho yung hukbong dagat at of course yung himpapawid ho natin, Air Force and Navy, plus yung communication system ho. Tapos again, ang issue lang naman ho din dito, hindi lang ho yung acquiring equipment, yung maintenance pa. Tapos develop rin ho kayo dyan actually ng mga certain industries na have to support yung armed forces. No, it will also trigger a degree of industrialization. Kasi as you also modernize the armed forces, you also have to build certain manufacturing and servicing facilities that could ensure yung equipment to is of course ready for possible combat use. Madami ho talaga eh. It's really putting our house into order. Correct. It sounds so good kung talagang parang idea level ano po at yung mga parang targets mailalatag mo neatly. Ngayon punta ho tayo sa third component, yung humanitarian assistance. Parang medyo ito yung charm patrol, ano ho? Charm offensive. Ayan ho, yan. Of course ho, yan, charm. Ayan ho yung tinatawag natin, natatandaan ho natin na civil action nung panahon pa ng Vietnam War hanggang mga 60s, civil action. Kumbaga part ho yan ng component. Okay. What are they doing actually? Usually ho, nagko-construct sila ng mga eskwelahan, mga daan, mga certain mga projects ho, sa kanayunan ho. May medical action team na pumupunta ho doon.
nagagamot, even mga veterinary services o sa mga hayop. Pero parang kung sa West Philippine Sea ang tutok, we might be talking about the same communities being served or the same provinces na covered. Usually kung saan muna sila, Palawan, Batanes. So, kasi yung nature ng balikatan exercise, away from the center. So, papunta dun sa West Philippine Sea, South China Sea. We've learned from history na minsan, ang problema is your allies could also be in effect your possible enemies, lalo na yung parang cultural impact. Ano po? Halimbawa, well, yung commercial sex workers, pagdami ng mga yon, o yung mga tourism facilities na parang catering to them. Parang paano ho yung social cost nitong ganito na parang renewed relationship? I'm not saying na it's all entirely on the bad side, ano po? Pero every relationship like this engenders some social cost. Hindi naman wala naman tayong we're not looking at the prospect of a permanent base. Naalala ko po yung issue na nung kabataan natin, yung presence ng dalawang malaking base militar ho. I don't think that will happen now kasi ang ano lang naman is EDCA, temporary lang yung presence nila. It's always rotating ho. I don't see it happening, but of course we simply don't know kung anong ito yung mga tinatawag ho natin externalities. Now we cannot simply control or we cannot simply anticipate po. Because if things get more testy, sa inyo po bang silip posibleng magkaroon ng permanent stationing? Kasi mukhang tila yun yung pangamba ng mga tao. Ano po? We're opening more areas para pwedeng transshipment o parang fueling or parang jump off, jump in point ng mga... Hindi ko discount. Of course, it will depend on how the Philippines and the United States assess the external threat o external environment. Ngayon, ang kuha namin kay Commodore Tariela, ano po, at saka kay Yusek Malaya, ang isang shift sa policy din ay yung araw-araw, ikwento sa taong bayan kung ano yung nagaganap sa West Philippine Sea. So every day may briefing. Every day may mga notice ng kung ano na naman ang ginawa ng China. Ano na naman ang dinanas na hirap ng ating mga Coast Guard at tropa. Pero hanggang saan po yun tutungo? Kasi pwede naman at some point is people could just shut out. Paulit-ulit naman yung kwento nyo. Parang walang narrative na gumagalaw except na incidents lang. Tama ho ba yun? Hanggang saan pwede silang kumbaga, hanggang certain point, pero palagay ko hindi pa tayo umaabot sa saturation point certain point magiging insensitive na yung mga tao, but I think we have not reached that level ho. All right. Okay. Pero sa tingin niyo parang yun parang was that a good move? I think it's a good move ho. In a way, it's kumbaga ano ho yan backlash ho yan doon naman sa policy of appeasing China. Okay. Pero maraming on the side mga issues like yung coral reef nilason daw ng China. Sabi, investigahan, wala namang resulta. So kumbaga, we're bundling it all up na parang the enemy is China. Pero every little thing is parang ang China ang may kasalanan. It's possible. For example, yung mga extractives industries, yung nickel, yung mining, marami nga mga Pilipino na investor at beneficial owner nitong mga kumpanyang to. Yan nga nangyayari. Nagkakaroon ho tayo ng, in a way, a national awakening that might, hindi ko naman sinasabi it's leading to, but it might lead to a sort of a national xenophobia. Correct. But hopefully, ang ano dyan talaga is the government should take control of the narrative, and at the same time I think China should also ensure na hindi ito malalagay sa ganito. No? Kasi China in a way is also providing us the ammunition for these incidents. If China will be more responsive and more in a way more nuanced yung approach niya, hindi hardline yung approach niya dito sa issue ng West Philippine Sea, South China Sea, then we won't have this reaction. All right. Kasi tinitignan ko rin at the end of the day, China is a big country. China is of course seen as the source of civilization. Actually, China has greater responsibility to assure the smaller countries in Southeast Asia that expansion, coercion is not really my goal. All right. Okay. Ngayon, ilinaw lang din po natin, the point of critique is the Chinese Communist Party, the government of China. The people of China at yung iba pang samut-saring issue. Our friends, yeah, they're not. How should people differentiate between the people of China
and the government of China and what's happening sa West Philippine Sea? Importante ho talaga yung people-to-people relation eh. Kung talagang, pero ang problema, katulad ng bakit nagiging target yung mga POGOs, nakalagay ho sila sa mga enclaves. Correct. And they don't really interact with the ordinary Filipinos. Ganun din naman ho yung mga ordinary Filipinos. Ngayon, Professor Rene Panghuli, ano yung flashpoints na dapat bantayan ng mga tao between now and, of course, may eleksyon sa May 2025? Ano yung dapat nilang silipin o reference ng judgment kung sakaling maayos ba o gumugulo ba ang sitwasyon sa West Well, Philippines? yung resupply mission ho, sa Ayungin, tapos yung Chinese behavior nila sa ating mga other land, mga land features na inoccupy natin, Pag-asa, dito. And of course, also yung isa pang major flashpoint na hindi natin na-discuss na naapektuhan din tayo, yung Taiwan. Kasi lagi tayong nakapokus sa South China Sea, pero meron din hong, kumbaga, mas matindi ho yung tension ho doon. Although sasabihin natin, ayaw nating makialam doon dahil supposed to be it's a issue regarding China and Taiwan. Pero isipin ho natin, meron ho tayong 200,000 Filipinos na nandun ha. At napakalapit ho sa ating bansa. Well, ang masasabi ko lang ho talaga, mayroon ngang Chinese saying ho, or Chinese curse, no? May you live in an interesting time. Binanggit niyo yung mga nangyari sa buong mundo. Siguro makukonclude natin, we are in a very interesting time ho. Interesting and dangerous times? Ano na lang ako yung interesting. Okay. Professor Rene, maraming salamat po sa impormasyon at silip at pagsusuri sa mga issue. Sana ho parang mas mabuti ang maganap na susunod ho kesa mas matindi ang alitan. Magandang araw, Professor Rene De Castro. Hi, Malu. Nice to see you again.